Hello guys, so i-voice over ko na lang ito kasi hindi na record yung video or yung audio namin during the meeting. So I forgot to check the recording of the audio. So eto ngayon tayo nagre-remedyo. Now if dito I think so ito siya guys. Dito may mga issues kami dito. Pinapakita ko kung ano yung mga gagawin. So, nandoon siya sa may issues tab and then yun yung issue na gagawin namin. So, pag may issue na gagawin, i-assign yung sarili. Kung kaya yung description ng issue na yun. So, dyan in-assign ko yung sarili ko and then magka-create kami ng branch dyan. Or ako ng branch, pinindot yung create branch and then nag-follow kami ng format. So, kapag feature, fit yung gagamitin. Kapag fix yung gagamitin. Yan. So, fix or feature and then yung pangalan. So, fix yan, iyan, and then /20, which is yung issue number. And then, ayan lang siya, and then create branch. Pagka-create ng branch, ikakopy yung command, and then ipipaste siya sa my terminal, sa my GitHub. VS Code rather. So, dyan, i-fetch muna yung mga changes. Unang-una, i-fetch muna yung changes bago magko-code. So, sa my terminal, git fetch origin, tapos git checkout, gagawa yan ng branch, local branch, and then, pupunta siya doon. So, as you can see there, pumunta na siya doon, and currently, yung main at saka yung current branch, ay yung fix branch ay magkatapat. So, ibig sabihin, nakasync silang dalawa. Ngayon, pwede na siya mag-develop. Dyan, nag-develop na ako dyan. And, yung issue dyan is yung apply form, hindi siya aligned center. Kapag nasa big screens. So, ang ginawa dyan, hinanap yung problem, career section blade, ayan, yan siya. And then, ayun. Hindi ko mahanap dyan. Sige lang, go. And then, ba't yan? So, call medium 6. Nakaran na yun. Ensure nyo nakaran yung server nyo para makita yung changes. So, ayan. Tinanggal yung call 6 dyan. Pero, hindi pa rin na-meet yung solution. Bakit? Kasi nga, call 6 yun. And, hindi ko din naman alam yun kanina. So, kinall out ako ng isang member namin. Isang member namin and palitan ko daw yun ng call 12. So, ayan. Hindi ko pa alam dyan. And then, nagsalita sila. Alam ko mamaya. Ayan. Trinay kong ni-restart pa dyan eh. Kaso hindi pa din gumana. Kaya pala kasi call 6 yon, which is for 6 columns ng screen. Ayan. Kaya dyan lang siya sa may kalahati. So yan, pinakita ko sa may mga members ko. Naka-share screen ako sa Gmeet. Ayan, sinabi nila call 12. Ayan, nakamit na yung solution. And then, sa medium screens, ginawa ko siyang call 6. Alam ko, ginawa ko yung call 6 dyan eh. Call 12. Go lang. Ayan, tinas ko siya sa mobile, call 12. Ayan, goods naman siya. Mobile first yung approach ni Bootstrap. Kaya, from mobile to large screen devices. Ayan, call medium 6. Ngayon, andun siya sa gilid. So, ang ginawa ko dyan, ginawa ko siyang display block. I mean, hindi na. Kasi block na yung div na yon. And then, inoto ko na lang yung x-axis margins niya. So, ayan siya. Actually, in-inspect namin yung ayan. Nakikita yung margins dyan. Yung orange, yan. So, auto yan. Nasa gitna yan. Next dyan, na ginawa ko is, ayun, pumunta sa source control, nag-commit. So, tinignan yung changes, in-explain ko na titignan mo yung changes para alam yung commit message. And then, pwede naman nilang i-type dyan yung kanilang commit message or either generate a commit message using Copilot. Yan, nag-generate siya ng commit message, which is tama naman, and then, commit na. Commit na, yan, kinamit na. And then, ano ba yan? Ginawa ko dyan. Sa may git lens, chinek namin kung yung local copy ng branch ko is updated. Pero yung remote copy ng branch ko andun pa rin sa my main. So, ang sinabi ko dyan is, kailangan magkatapat yung main nyo at saka yung remote branch nyo. Ay yung fix
yan 20 na branch at saka yung remote branch na ganun din yung pangalan. So, kailangan i-push yan. Pagka-push niyan, ayun, magsisync na silang dalawa. Parehas na sila ng place, ng position. Ayan. So, after nyan, ayan, pag may picture, ayun, may remote branch tsaka local branch. And then, ini-explain ko yung mga elements dyan sa may branch name, no? Sa may branch tag. And then, ano ba pa yung ginagawa ko dito? Dito sa may, ito yung branch na ginawa ni Adrian nung nakaraan o kanina. So, may mga branch. In-explain ko dito na dapat palagi yung mga branches is nakapatong sa may main. So, sa Adrian, gumawa na siya ng pull request kanina kasi tapos niya yung branch niya and i-merge ko siya dyan. So, dyan. Ayan, nag-review ako. Ni-review ko yung code niya and then done. Nagad ako ng approve. Ayan, sabihin ako ng review. Ayan, rebase and merge. Ayan, na-merge ako dyan and then nag-auto-delete yung branch kasi sinet kong as auto-delete yung branches. And then, ano ba ginawa ko dyan? Git fetch, origin main prune. Ayan, yung ginagawa ko dyan, gusto kong tanggalin yung mga natanggal na branches from remote para mag-sync sila ng git ko dito tsaka yung git sa may remote. So, ang problema pala doon, kailangan pala git fetch dash prune ang ginamit doon para ma-remove yung mga local changes. So, dyan, yung main na-update na kasi na-merge na yung kay Adrian. And then, may mga explanations pa ako dyan, mas clear eh. Pero, ito, tinatry kong alalahanin. Yung main, yung mayon, ayun, may label din Heroku. Yan yung na-deploy. So, andyan pa lang siya. Actually, hide ko yata dyan yun. Wait lang. And then, okay. And then fetch ako dyan nasa so dapat wala na yan kako kanina. So delete branch, delete na ako ng local branch pero yung remote branch andun pa rin siya, which is dapat pala git fetch dash prune. So, ayan ang ginawa ko dyan. Ano ba? Come on. Ayan. Origin main prune. Dapat pala git fetch dash prune. Yun nga. So, hindi siya gumagana dyan. Hindi ko alam kung bakit. Kanina. Kung saan pa ako nagpupunta. So, may pull request. So, may issues. Tinignan ko pa dyan kung meron pa yung origin na yung branch na yun sa may origin pero wala naman. So yun nga, wala din. And then nirefresh ko din yung git lens ko and then wala, meron pa din siya. So ay, hindi ko alam, hindi ko masolve kanini. Ayun, nitry ko pang mag-restart ng git fetch origin main dash prune. Kailangan pala ako prune. Yan. Okay na. Hindi pa yun okay pala. And then, nirun ko yung server. Tapos, andun pa rin siya. Ang ginawa ko dyan, hinide ko na lang yan. Ayan, hinide ko na lang yan. So, andun na siya. Actually, hide ko din yung Heroku main dyan. Mamaya pa siguro. So, ayan nga, may isa pang branch doon which is yung ginawa ko kanina. And behind siya sa main branch. So, ang ginawa ko dyan, in-explain ko dapat palagi yung nasa may pinaka-taas. I mean, nakabase siya sa may main branch. Kasi, nakabase siya sa may main branch para makuha yung changes ng latest branch. So, ayan siya. And then, i-rebase ko yan. Ang pag-rebase is pupunta siya sa may branch na yun. Kung anong i-rebase niya. So, pupunta ko dyan mamaya. Wait nyo lang. Yung main branch dyan is yung Heroku eh. So, i-hide ko yan.
para mas malinawan kung anong main branch yung sinasabi ko. Sa main branch ng GitHub, andun siya sa taas. And yung branch ko is behind. So, kailangan ko itaas yun. So, pag tinaas ko yan, kailangan kong pumunta muna sa may branch na yun. Ba't ko pupunta dyan? Anong ginawa ko dyan? Ayan. Pinakita ko kung yung changes ni Adrian, working na siya. Pero yung changes ko, hindi pa. Dyan, tinas namin yan. Okay, role, wala siyang role. Kasi hindi pa siya nag-DPC dyan. Hindi pa ako nag-DPC dyan. Yan. Hindi pa ako nag-DPC dyan. And then, DPC. Come on, faster. Yan. Pero may error dyan. Kasi may example na user dati sa may database. Duplicate entry kasi may user na daw. Di ko binasa agad. Ayan. Naghahanap ako ng problem. Di ko binasa agad. Dapat pala, i-remove. Bakit kaya? Napapatanong pa ako dyan. Di ko alam kung bakit. Then, sinabi ng member, duplicate entry. Ayun. Nakita niya kasi yun. So, DBC, okay na siya. And then, ayun. I-refresh niyan. And then, ayun. Makukuha na yung mga roles. After that, okay. Ayun. Na-meet naman yung expectations ng PR kahit di namin ni-review ng maigi kanina. Ayun siya. May password. Name, full. Okay. And then, pagka-register niyan, mapupunta siya sa welcome page ulit. Yan. Pero, ngayon, naka-sign in na siya. Working na. Apparently, it's all working. Yan, may profile, tsaka logout. Hindi ko tinest kung gumagana ba yung mga yan. Para madalian lang yung aming session kanina. So, ayan. Yung changes niya, meron na. Pero yung changes ko, hindi pa. Kasi nga, dun sa may yung branch ko, andoon yung changes ko na behind siya. So, kailangan itataas ko muna yan dyan. Tuloy yung work in progress ko dyan na tinanggal ko muna, discard ko muna. And then, dito sa may tataas ko yan dyan. Punta lang dyan, sa branch, and then, i-rebase ko yan. Kailangan pag pupunta ka muna sa itataas mong branch, tapos, i-click mo yung branch na pag-bebasean mo. Ayan, click ko yan. And then, magre-revise ako dyan. Ba't ang tagal anong nagsasabi ko dyan? Yan, current branch yung check, in-explain ko ulit. So, ni-right click ko yan. Then, revise current branch yung to branch. Dyan. Yan, inuulit-ulit ko ba yan? Ba't ayaw? Kanina. Yan, and then revise. Yun. So, kailangan ko din mag-pull niyan pag first push para ma-update yung remote branch na ma-rebase din siya sa pinaka-updated na main din. Yan. So, yung branch ko andun na sa pinaka-latest na main. So, titignan ko ngayon yung changes ko, ma-apply na siya, naka-center na, and yung branches ni Adrian, working pa din. Ay, yung branches, yung changes, I mean. Diyan. So, ayun. Yun na bang pinagsasabi ko dyan. Gagawa na pala ng pull request dyan. So, dyan, sa may pull request, mag-detect ni GitHub kung meron bang i-compare and pull. So, ayun. Ang fix yan. Compare and pull. And then, ayan, makikita nyo may mga kailangan i-fill. So, actually, let's move on. So, ayan guys, medyo patapos na yung proof of changes. Ayan, kumuha lang kami ng screenshot from the changes made, which is working. And then, pinis namin sa may GitHub. Ayan, and then, preview namin. Chinek kung satisfied na ba yung preview ng pull request. Ayan, pag satisfied na, okay na yan, create pull request. So mo, ayan, create pull request. And then, ayun, i-review yan ngayon ng mga reviewers. So, after that,
kunyari, na-review na siya. Yan, yung kinasabi ko kanina maalala ko. So, i-rebase and merge na lang siya. Ang ano ngayon dyan, may pinagsasabi pa ako dyan. Hindi ko alam. Hindi ko naman maalala. Hi, buhay. Next, come on. Rebase and merge. Yan. Rebase and merge ko na. And then, automatic nag-delete yung branch. After that, ayun, yung main andun na. So, kailangan ko i-update yung main doon. So, pag-click yan, go. Ayan, click yan, double click, switch and fast forward para ma-pull. And then, ayan, updated na yung main at saka yung local branch mo, remote branch mo ay updated na dyan. Ayan, yung na-delete na branch, andun pa rin siya. No? Ewan ko kung bakit. Yung local branch na-delete ko na, pero yung remote branch, andyan pa rin siya sa may visual, kahit wala naman talaga yan sa may remote branch. Kung dapat pala dyan, git fetch dash prune, which is mali ako nang ginagamit. Ano pa ako ng tooldoc or ng dash. Tatlo pa, di ko pa ma-figure out kung ano yung problem. Yan, dash prune. And then, nandyan pa din siya. So, ang solution, hinide ko muna para makita yung parang kalalabasan pag gumana yung git fetch prune na yun. Diyan. Yan. Tatanong-tanong ako kung ano pa ba yung mga ano. Nakita ko na dyan yung Heroku main, yung Heroku branch na main. So, currently, yan yung code na na-deploy. So, kailangan ipupush naman namin yan. Git push Heroku main. And then, after namin yan ma-push, come on, push. Ayun, and after namin ma-push, chinek namin sa my live site. And then, sa my live site na yan, yung changes namin hindi pa kasi hindi pa na-refresh. And after nang ma-refresh, ayun, yung changes namin nakita na, and then yung changes ni Adrian, makikita na rin dyan, pero may magkaka-problem kami dyan. Sa may register, kasi walang roles. Kasi hindi pa namin dinibisid yung system sa may deployed. So, kailangan i-dibisid pa namin yan. So, dito nga, trinay na namin i-push yung or mag-seed sa may database, sa may deployed. So, trinay namin, which is gumana naman. I'm here daw. Sabi ni ChatGPT, makulit si ChatGPT, di ko kilala yan. Napasama lang sa Meet. So, ni yes, ayun, nag-run yung seeders, and working na. After nyan, ang ginawa namin, chinek namin yung site, and then wala pa ding role kasi hindi pa refreshed. Kapag ni-refresh namin, alam ko may role na yun eh. Ayan, may role na nga, and then nag-register siya, and then yan nga, gumagana lahat ng changes namin. So yun, dito sa video na to kasi in-explain ko lang kung paano yung workflow, kung paano mag-collaborate para matuto din sila. Ayan, sharing is key. Yan, nag-i-explain tayo rin kung ano pa yung mga tatanungin eh. Pero overall, tapos na yung video dyan. And then dito naman nag-present si Sir Harvey and nagtanong siya kung paano mag-delete ng branch. So, ayun, tinuro natin kung paano mag-delete ng branch. Kailangan nasa may ibang branch muna siya para ma-delete niya yung branch na yun. So, yun. Nasolve na namin yun. And then, dito nag-check din kami kung ano yung mga responses ng mga respondents namin sa may simple G-form para parang isang survey lang. Para mag-gauge lang kung saan, kung kailangan ba talaga yung system na ganun. So, ayan. And then, dito nag-picture kami dito pero hindi gumana yung camera ko. And dito guys, gumana yung camera ko. And then, ayan, si Sir Harvey. Ganda ng bahay. Ayan, makikita yung iba. Sila, ayan sila guys.
Yan ang Team Rent ka na. Hey, picture. Pasensya na sa screenshots. Sige. Okay guys, yun lang.